ang kamot sa andam na nga modaig sa Ginoo karong kahaponon. Come on! Amen! Sige, pangutanay mo katapad. Ingna din na siya nga kanang sayaw, brother ha? Kanta o syagit sa Ginoo. Kay kung dili daw ka mo syagit, kanay mo katapad, kung dili daw na siya mo maghilom lang daw na siya diha. Ana si Lord o sa Lucas 14:90. Sultihan ko kamo, kung sila maghilom or kung sila mo hilom, ang mga bato maoy mo singgit. Hala! Gusto ka pulihan ka sa bato? Ang bato walay baba, walay tiil. Ikaw kompleto. Ayog sugot igsuon, amen ba? Come on! Ato nga witon, daigo ng Ginoo karong adlaw. Shout hallelujah! Woo! Come on everybody, clap your hands.
natong ipataas sa atong mga kamot. O Ginoo, amo kang gisimba, amo kang gidayig, tanang pasidungog, pasalamat alang namang kanimo amahan. Ang imong ngalan, matuboy ka, ang imong presensya mo kunsad ni ini nga lugar. Ang matag usa, Lord, muuli, Lord, nga puno sa imong gugma. As we worship you, let it be nga mahimo gid ni nga sweet aroma diha sa imong trono, amahan. Come on, let's worship Him. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit
of heaven, representing the kingdom of God here on earth. Our offering reflects the government we belong to and the mission we carry. As we steward what God entrusts to us, we participate in advancing His kingdom and reaching the harvest. Let us give with faith and honor, knowing that heaven provides for those who faithfully represent the King. Let's go! Hallelujah! Continue to give. Continue to honor the Lord. Hey! Kaiba sa kawalan ng papala mo'y nagilaan di matatakot sa pangalan pagkat nariyan ka palagi titiran sa pagsubok at sama mo'y tiyak at tubos di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti at ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bata at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sa bata at higit pa. Taas sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Come on, let's declare! Di mangangamba! Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging naan di matatakot sa panganib pagkat nariniyan ka palagi di matitiran sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at tubos di mapipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti, oh nakakabuti, oh ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bata at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa bata at higit pa. Nasa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa bata at higit pa. Biyaya mo'y sagana sa bata at higit pa. Sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala na nga mahirap pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 let's shout, thank you, Jesus! Hallelujah! Let's raise our hands to heaven and declare the sevenfold blessings in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessings so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion, I declare this afternoon that the citizens of the kingdom will be blessed abundantly above all that they can ask or think or even imagine. Right now I declare, Lord, financial freedom and financial breakthrough for your people. Amen. And salamat ug dalaygon ka, O Dios.
We thank you for your word today. And God's people say amen and amen. Hallelujah. Give him praise. Hallelujah. Give him praise. A loud shout, hallelujah. A loud shout, hallelujah. Mayong hapon sa tanan, welcome to our last service for today. Magapanglingkod na uban na presensya sa Ginoo. Please watch this video. Chains on me. I'm gonna live in your victory. Once was blind, now I see. I'm gonna live in your victory. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus, for shout out God, not believe. I'm gonna live in your Hallelujah. Salamat o dalaygon ang Ginoo. Naging successful ang pagbiyahe ni Bishop, no? I attended the annual homecoming, no, sa PNPA. So, part tayo sa Kabalikat Class of 1998. So, kailangan kong muadto dito para at least for a purpose. And gina-orchestrate ni Lord na we are able to convince even the retired generals, the undersecretaries, and all of them are positive sa mga pinaplano natin na pagbabago. Okay? So, high time nga dapat masabta nato nga kining tanang butang sitwasyon o panahon walay aksidente. And of course, this afternoon, in relation sa ako ato ang topic, masabta nato unsa gid dapat ang role nato o dapat natong gampanan. Realidad ni nakoy series of meetings, no, sa last Friday and even Saturday. Adunay mga group of people, generals, sitting colonels, anay mga undersecretary nga atong gina-briefing, gina-istoryahan, sharing kung unsay plano para sa tinuod nga kabag-uhan. And positive, salamat ko sa Ginoo nga orchestrated yun sa Holy Spirit. Adunay mga tribal leaders, no, mga dagko nga mga grupo, and they come up with kailangan kang i-adapt ni nga tribo, kailangan kang i-adapt ani nga grupo, something like that. O sila mismo ang nag-prepare. Sabi siya, pag okay na, patawag ka na mo, visit ka sa mga area para i-lay down kung unsa imong giplano o unsa imong gustong mahitabo para makatabang ta in our ginatawag natong nation building. Ginako kay rule ang church, no, sa nation building. Ug dapat ang mga anak sa Ginoo mahimong responsable kung unsay gina-entrust sa Ginoo sa ato kay naara man gud sa ato ang desisyon kung magpagamit ta o dili. Ang plano sa Ginoo sa ato maayo man gyud, but it's up to us kung mo i-accept nato atong dawato na nga klase nga tawag. But salamat og dalaygon ang Dios nga walay aksidente. Gitawag siya preordained future. Kanang imong tapad na ana say bright kaayo nga future. Walay aksidente ana. Kanang imong gi-go through karon, no, ang imong sitwasyon, process na, part lang sa shaping, part na sa pagmulda nato. Ang importante diha i-embrace nimo, gitawag na tag embracing the grind. Unsa man nga klase nga tension, challenges,
dapat kabalo ka mo embrace. Kay wala may aksidente diha, na may purpose ang Ginoo niana. And that's why this afternoon my topic is all about Heaven's ambassador on earth. Kitang tanan mga ambassadors ta. Kailangan lang makatunta. Mahimong responsable, mahimo nga kanabang kabaluta kung unsay atong kapasidad. Pero para sa ako, kung ang Ginoo uban nimo, kung ang Ginoo mo'y nag-orchestrate, kaya nimo. Ignay mo tapad, kaya nimo. Kanang imong gina-go through karon, kanang challenges kanaan nimo, kanang mga tests and trials kanaan nimo, kaya nimo na. Amen. Ato nakita, no? Every nation appoints ambassador or gitawag invoice aron mag-represent sa ilang interest or interest sa usa ka nasod. Ang matag nasod na ag gitawag ambassadors. Gitawag na sila mga representative. Maupod ni sa gingharian sa langit. Walay kalainan kay pattern man ni siya. Sa gingharian sa langit ato makita ang modelo, walay laing modelo kundi ang Dios naghatag og classic example unsaon pag-represent ang nasod or lugar nga imong girepresentahan. Ug ato nakita gipili sa Dios nga mahibalo ang tibuok kalibutan siyang mensahe. Unsay ang mensahe about the good news of the kingdom. Ug ikaw ug ako gipadala sa Ginoo dili para magdala og relihiyon, kundi imong dad-on ang gingharian nga diin imong girepresentahan. Ug mauni ang realidad sa atong kinabuhi. Ikaw ug ako gipili sa Dios. Hallelujah. Ang strategy sa Dios aron iproklamar ang iyang gingharian mao ang mga ambassadors, mga representative. Walay laing paagi nga diin representahan ang gingharian sa Dios kundi ang mga anak sa Dios ang pagagamiton sa Dios. Ug mao ni ang realidad ko ang Dios nagplano kabaguhan ang iyang anak ang iyang gamiton. Ang iyang katauhan ang iyang gamiton. Hallelujah. Mabitaw na kung ang yawa nagplano destruction, magpadala po na siya mga invoice, magpadala siya representative, ug mao ning nahitabo sa atong nasod karon. Why? Nasa lay business interest. Dili interest sa common people, kundi interest sa ginatawag selected few. Interest sa ilahang partido, interest sa ilang mga kakampi. Dili not for common people. Mao ni ang real when it comes to services. Look at SPMC. Taas kay pila. Kinsa lang hindi mo pila, kinsa lang ang madaling mapaboran. Katong nakakonek sa ilaha. O dapat masabtan nato, it should not be the case. Kay ang pang-serbisyo o ang ginahatag para sa mga tao, para man sa tanan. Dili man po na, para lang po sa gitawag selected few. Kita man dapat serbisyuhan. Amen. And dalaygon ang Dios sa langit. Ato makita, dapat masabtan nato ni, ang ambassador usa ka political appointee. Nga ang trabaho mao ang pagrepresentar og musulti alang sa gobyerno nga iyang girepresentahan ngadto sa ubang nasod or katawhan. Unsay trabaho daw sa ambassador? Unsa daw siya? Political appointee. Wala si laing trabaho kundi mo represent sa nasod nga nagpadala kaniya. Sa parihas nga paagi, ang mga katawhan sa Dios mao iyang ambassador dinhi sa kalibutan. Ikaw ug ako pwedeng gamiton sa Dios. And no one can stop you. Gawas kung ikaw mismo ang mudili. Kaya ang Ginoo dili man siya gentleman man ang Ginoo, di man mamugos ang Ginoo kung dili ka. Pero kung ikaw nakabalo nga naa kay tawag, kung ikaw nakabalo that you are appointed by God, no one can stop you. Walay makapugong nimo sa pagbuhat sa plano sa Dios. Hallelujah! In Scripture, ato makita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, mingon ang pulong sa ginubusa kami mga pinadala ni Kristo. Kisa nagsulti ani si Apostol Pablo. Mga pinadala kami ni Kristo, daw ang Dios nagaagda pinaagi ka namo, nagahangyo, balik kamo sa Dios. Pagpasig-uli kamo sa Dios.
O ang ambassador sa gingharian sa Dios, mauni ang mga mensahe nga dapat kitang tanan mo balik sa kamay sa tiilan sa Ginoo. Amen. Isip ambassador sa langit, nagrepresentar kita sa gingharian sa atong amahan dinhi sa yuta. Wala tayo laing girepresentahan. Dili ang atong interest, kundi ang interest sa atong home government kamo nagpadala nato. Amen. Busa kung gusto nato mahimong effective nga ambassadors, kinahanglan masabtan nato unsa ang mensahe sa gingharian nga atong girepresentahan. Amen. Para dili ta musulti sa atong opinyon, dapat will ta unsa ang mensahe sa atong gingharian nga girepresentahan. Amen. Number 1, kining gitawag atong identity sa gingharian. Unsa bagi ang imong pagkaikaw? Ilang mga anak sa Ginoo wala kaila kung kinsa siya. Wa siya kabalog unsa yang identity in the kingdom. But here to makita unsa ang imuhang identity, kita mao ang mga alagad sa hari. Mga kauban nga tagdumala sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Gitawag tag mga anak sa Dios. Mga piniyalan sa Dios nga magdumala sa tibuok kalibutan. Munang importante masabtan nato, we are called managers in the kingdom. Dapat kita ang mag-manage sa planet Earth. Tanawa ang mga tao nga wala nakasabot na mismanage sila ang atong potensyal or atong mga propiedad. Why? Dili sila ang gipili. Monang na mismanagement. Pero kung appointed ka, pinili ka, you are tested and proven, maayo gini mo pag-handle ang propiedad sa atong amahan sa langit. Hallelujah. Ug dapat masabtan nimo kinsa ka, kita gitawag lungsuranon sa langit. Citizens of the kingdom of God. Gitawag tag mga ambassador sa gingharian. Mga hari nga ginapreparar sa Dios dinhi sa kalibutan. Hallelujah. We are called priests in the kingdom. Ug mo niyang masabtan nato nga kita ang tig-mediate between God and man. Gabiton ta sa Ginoo as mediator. Amen. And salamat og dalaygon ang Dios. Gusto na ko masabtan nato, dili lang kita ordinaryo nga mga magtotoo. Dili ta mga tao nga mga born again mangguna sila. Taga Christ the healer mangguna sila, dili. We are called citizens of the kingdom of heaven. Hallelujah. Taas kaayo ang atong tawag. Ug mao ni ang realidad nga importante ato magampanan. Ang atong tawag din, ikaw ako gipili sa Dios. And one day, accountable ta. Giunsa nato pag-manage ang resources nga gi-entrust sa Ginoo sa ato. Kita ba nasaligan sa gagmayng butang? Ug sumala sa pulong sa Ginoo pag masaligan ka sa gagmayng butang, saligan ka sa Ginoo sa dagkong butang. The end result of your life nagdepende sa imong performance. Depende sa imong pag-respond sa imong tawag. And that's why number 2, again, kinsa ta? Heaven's ambassador on earth. That's why number 2, mga kinaiya sa usa ka ambassador. Dat masabtan nato unsa may dapat kana bang i-portray sa usa ka ambassador. Ang ambassador usa ka special nga representante sa usa ka gingharian. Hallelujah. In other translation, we are called diplomats. Amen. Amen. Kung gusto nato masabtan ang atong assignment, kinahanglan masabtan nato ang kinaiya sa usa ka ambassador. Amen. Para kung gusto niyo masakto pag-represent ang gingharian nagpadala nimo, dapat imong masabtan unsa di ay ang kinaiyahan or characteristic of an ambassador. Number 1, appointed by the king. Or in other words, gitudlo sa hari. Hallelujah. Ang ambassador gitudlo sa hari, dili gipili sa mga tao. Ato siyang klarohon ha.
In the kingdom of heaven, there's no such thing election. Ang Diyos, ang hari sa mga hari, wala giagig eleksyon. Nahimo siyang hari sa mga hari. Kay deserving siya, kay siya tag-iya sa tanang butang. Nasabdan nato de? Hallelujah! Ikaw ako gipili sa Diyos. Gitudlo sa hari sa mga hari. Sa parihas ng paagi, ang Diyos mismo nagtudlo kanato. Kung ang mga nasod, ang mga hari sa nasod nagtudlo man o nag-appoint man o ambassador, mausab ang gingharian nga atong girepresentahan. Hallelujah. Naglingkod ka, naminaw ka na ko, karon this is part of your training ground. And God is watching you. Nag-observe ang Ginoo sa imo ha. Ang mga anghel nag-grade karon nimo. Sa imo ha, mga gesture and action, ang mga anghel nag-grade sa imo. Ginatanaw ka. God is watching us. Sa matag move na to, sa matag words nga nagagawa sa tong baba, ginatanaw na, ginagraduhan na, kung mipasar na ba ka, nag-level up ka na ba? Hallelujah! O nagsige ra kag reklamo, imbes kay mag-level up ang imong tawag, nagsige kag reklamo, sa inahitabo. Instead nga i-promote ka, ka-demote ka. Depende na sa ato. O dapat ni masabtan sa mga anak sa Ginoo. Hallelujah! Ato nakita ang John 15:16, dili kamo ang nagpili kanako. Kung dili ako ang nagpili kaninyo ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga. Kini ang greatest test sa tanang believers. Kung kita kanang imong tapad muubay ba? Hallelujah. Ingon ang Ginoo, you did not choose me, but I choose you and appointed you to go, to bear fruit, and the fruit shall remain. Hallelujah. Graduhan ka sa Ginoo, giunsa nimo pag-atiman. Giunsa nimo pag-take care. Aron ang bunga magpabilin. That's why, niini nga text mo ni ang greatest test nato. Giunsa nato ni. Nahimo batang responsable niini nga klase nga tawag. Hallelujah. Kay kung mag-fail ta dinhi, ang next result, failure. Pero kung mupasar ka dinhi, because this is the heart of God, mingon ang Ginoo sa imo ha, dapat kang i-level up. Hallelujah. Amen. Number 2, dili lang kay gitudlo sa hari, gitudlo aron magrepresentar sa gingharian. We are appointed to represent a kingdom, not a nation, not a country, but a kingdom. Hallelujah. Gingharian ang atong girepresentahan. O bitaw na nga dapat kang maging responsable sa imong tawag. Ang ambassador nagrepresentar sa interest sa gingharian nga nagpadala kaniya. Dili siya nagrepresentar sa iyang kaugalingon. Amen. Dili vested interest. Dili pang sarili. Kundili kausa o kapakanan sa gingharian nga nagpadala kanimo. Hallelujah! Nagrepresentar siya sa gobyerno sa langit. Kanang imong tapad, ingon ana lang na sa imong tan-aw karon. Pero dili pa na mao. Representative na sa gingharian sa langit. On process lang na karon. Ingon ana lang ang agian ana karon. Pero kung kana mo survive, mo overcome, makita nimo unsay end result niya na. You know, wala may automatic. Si David during his time as shepherd boy, process. At young age, he was anointed by Samuel. Gi-anoint siya. He was anointed by Samuel to represent that one day he will become a king. Nakabalo siya. Kaya gibriefing siya ni Prophet Samuel. Pero unsay ang gibuhat? He undergone a process. Walay automatic. He was rejected even siyang pamilya. Even in their place. Kaya wala mag-prophet nga i-honor in his own place.
He was rejected in Hebron. But process. The end result of his life was fulfilled. Kaya nga naman, na ay Diyos nga nag-orchestrate nga iyang ma-fulfill ang iyang tawag. Muna mo anak ko sa imo, kumusta ka? Amen. Kumusta ang imong tawag? Kumusta imong kinabuhi? Proseso ni tanan, walay shortcut. Hallelujah. Number 3, nagpakita sa kultura sa gingharian. Kung atong makita ang ambassador, makita nato ang nasod nga iyang girepresentahan. Mabitaw na sa atong pag-represent, dapat sakto nga representation. Amen. Dapat makita ang nasod nga imong girepresentahan. Kay kung ang ambassador lousy, kung ang ambassador not well provided, mo epekto ni sa nagpadala niya. Mo epekto ni sa gingharian nga iyang girepresentahan. Hallelujah. And salamat og dalaygon ang Dios. Ato makita, kitang tanan, sa samang paagi, sa atong actuation, sa atong gesture, even the way nga mo storyata, the way nga makipag-relate sa mga tao, makita ni ang tinuod nga representative. Hallelujah, dili tong interview ni mo way matubag. Kung walay kudigo, dili makasulti. Amen. Kaya kung tinuod kang representative, di ka kailangan mangitag kudigo para unsa imo isulti, imo pang basahon. Nasabdan ko ninyo? Dapat pangutan-on ka, dili lang isa imong tubag. Dapat triple punch ang imong tubag. Amen. Ingon ana ang tinuod nga mga ambassador. Hallelujah. Sayang man, nag-represent ka pagkatapos di ka kabalo mo istorya. Kaya wa kay script. Nasabtan ko ninyo? Ang tinuod nga ambassador will burst sa tanan nga issue sa iyang gingharian. Will burst sa tanan nga dapat niyang i-undertake. Hallelujah. Usaon ni pag-perform. Na mismo wa ka kabaloon say dapat nimong i-perform. Hallelujah. Realidad ni sa atong panahon. Ug makita nimo ang tinuod nga ambassador, makita nimo ang tinuod nga leader. The way nga mo speak. Nga dili lang maayo mo sulti kung naay kudigo. Pag wala, dili na. Dapat mo mag-learn. Ang mga anak sa Diyos, dapat mo mag-learn. Kita mo sabay ta sa bulog, kung asa ang bulog tuata. Dita kabalo mo tan-aw mo discern sa tinuod nga klase nga leader. Hallelujah. Nini nga panahon kita iproseso gyud sa Ginoo. Adunay mga panahon, sitwasyon, usahay, burabag nata sa crossroad, but God will give us wisdom in every decision making. Nini nga pamaagi ato makita, speaking about the culture of the kingdom, dapat masakto nato og represent. Again, masakto og represent. Niana nga pamaagi sa imong mga words and action, makita unsa kang klase nga representative. Number 4, unsa daw ang heaven's ambassador on earth? Giatiman sa gobyerno or gina-take care siya sa home government nga nagpadala niya. Ang tinuod nga ambassador, listen very carefully. Kaya daghang mga tao nag-profess. Daghang mga tao nga ato nakita nga nag-represent. Pero clear, ang home government mo'y mo back up sa tinuod nga ambassador. Hallelujah. Ang ambassador dili mag-provide para siyang kaugalingon. Ang gobyerno nga ang nagpadala kaniya. Ang gobyerno ang nag-provide sa tanan niyang pagkinahanglan. Like for example, ang US, ang United States of America,
na say gitawag na embassy sa Pilipinas nga naa diha sa Rojas Boulevard. Dili Rojas Boulevard sa Davao, Rojas Boulevard, Maynila, di ba? So ang ginabuhat din ha, tanan nga provision, tanan nga pagkinahanglan sa ambassador, well provided. Kay kung dili well provided, dili ang ambassador ang maulawan. Ang maulawan, ang nasod nga iyang girepresentahan. Nakuha niyo na? Muna, kung gusto ka mo tanaw, unsang klase nga nasod, mailhanin mo siya sa ambassador. Amen. So, pwede ba na nga, like for example, ang ambassador sa Pilipinas, gipadala sa US, nagbaktas lang? Ang ambassador nga gipadala ito, nagtanga ang sapatos niya? Ang ambassador nga gipadala dito, nagkagwatay? Kisay maulawan. Ang nasod sa Pilipinas. The same is true in the kingdom of heaven. Home government, langit. Tag-iya sa tanang butang, tapos ikaw nga nag-represent, way klaro? Sige, sige. Kaya say mo, ana man mo. Noon sa ni si Bishop nga nadato man. Sa maning klase nga pastor ni. Grabe man mag-alahas. Ako ni iklaro ninyo, wa pa ko nagpastor, ang akong singsing halagang kotse na. Dapat ka makasabot. Pag si Bishop dili nag-alahas, dili na si Bishop. Wa pa ko na born again. Daily, nag-opisina ko sa Silahis Intercontinental Hotel sa casino. Every time mo anhi kong Davao, na ako nag-opisina sa Quezon Hotel, kaya naa dito ang casino. Now, karon ingon muna ako nga, na pastor ko, magbaktas ko. Unbeliever ko, nagsakay kong Mercedes-Benz. Gusto ko ninyong, pero wala ko ni diretso automatic. Nagbaktas kong kabukiran. May atubang kong mga NPA, commander, bandido. Wala'y shortcut. Part sa process. Because we are all under test. And God is watching us. Pag masaligan ka, saligan ka sa dagkong butang. Pero sa gamay butang di ka masaligan, kisamay mo salig ni mo. Usahay nowadays, tanaw sa mga tao sa gawas, pag ang imong naong, dili na naong o pastor. Nga, unsa man ni naong sa pastor? Ang naong mag sa pastor, bishop, maglaba, magbarong, mamalingki, magbarong, magbautismo, magbarong. Of course, magwali, magbarong. Okay na. Imagine ka pati matulog, magbarong. Ang tawag na misrepresentation. That's not the real thing. When it comes to the kingdom of God, you have a home government that will provide everything you need. Muna si Bishop, bisang pagmugasto ko diri kada Domingo, 152,000. Sa usa ka bulan, more than 600,000 evil. Why? Na ako'y home government. Wala mo kabalo pili ginagasto diri kada bulan. Wa pa'y labot sa operation. Usayo ang mga tao, mingon sila, grabe kay si Bishop, kay daghang tao. Of course. Nasaligan ko, giatiman og taro ang mga tao, natudluan na disciple og sakto ang mga tao, nag-grow. Not only spiritually, not only quantity, but quality. Amen. Unsa inyong gusto? Ang representative ng barog din nagkagwatay ang sanina. Dapat dito ni masabtan. Because we are talking about characteristic of a representative. Katuhuan ka kung dili ka mag-portray sa sakto. Usahay common people ang unahuna lahi. Ba't ako ni iklaro nato, lahi tagtawag? Maybe si Bishop, dili lang yun ang tawag niya pagkapastor? O dili lang yun iyang pagkatawag, kutob lang sa simbahan? Kay nailain ng giplano ang Diyos?
dapat mong magasabot in the past, government and church, isara. Walay separation of church and state. But gusto mo makabalo unsay pasabot anang Article 2, Section 6? Usay may imong issue sa simbahan nga about separation of church and state. Ang separation of church and state, gitawag siya inviolable. In other words, sagrado siya. Untouchable. In other words, dili pwedeng i-change. Unsay dili pwedeng i-change? Nasa gitawag legal interpretation and application. Unsa na ang gitawag legal interpretation and interpretation? Nasa gitawag mutual respect. In other words, kung ikaw na kay right of suffrage, right to vote, the same is true ang church leaders or members. Okay? Ato makita diya sa mutual respect, nagpakita din ha, nga walay nagbawal sa usa ka leader o usa ka pastor sa simbahan nga mo engage in government office. Why? Naatay equal rights. Nasabta nato ni? Ang gitawag lang sa separation of church and state na bawal gamiton ang resources sa estado ngadto sa simbahan. O dili pod pwede ang estado magbuhat og simbahan. Mao na gi-clear diha. In other words, ang estado dili pwede makialam sa church matters. Nasabtan. But when it comes in public office, naatay gitawag mutual respect. Nasabtan eh? Usahay mauni ang di masabtan sa common people. Mauni atong nasod na ingon ani. Hayaan nato ang atong resources i-manage sa dili tinuod nga representative. Nganong naingon ani atong nasod? Wrong choices. Ang mga tao dili kabalo mo pili. Dayag ang binuhatan. But still, because of popularity, gina-embrace sa mga tao. And the end result, tanan, nagsuffer. Pangutanan ako. Kano sa aba magmata ang katawhan? Kani mong tapad, mo akong ipangutana. Ipangutana daw. Kano sa ka magmata? Madala lang ka sa popularity? Nga way wisdom? Popularity nga puro lang pamulitika? Dili makita the way na siya makipag-relate sa mga tao? Ikaw, may bawang ani mo sa iyong tubag. But I know for sure that in these coming days, weeks, months, and years, magkaroon ng changes. Why? Because God is moving in a mighty way. Di mo sugot ang Ginoo magpabilin kang ingon ana, ingon ta dili mo sugot ang Ginoo magpabilin ka ingon ana nga klase nga mentality. That's why bitaw the first message of our Lord Jesus Christ ingon siya, repent, for the kingdom of God is at hand. Ang imuha man po pagsabot kani adto, ang imong hunahuna, ang pagpasabot sa imuha kanang word nga repent, maghinulsol ta. No, that's not only sabihin nato merely hinulsol. Repentance means changing the way you think. Iyon ang Ginoo baguha ang inyong unahuna. Kaya ang paghari sa Dios ani ana. Hallelujah! Igdala ko na yung tapat. Baguha ko na yung unahuna. Rebuke na mga di halata ba? Di ba? Ang spirit of your mind, ma-stir up siya, kay gitudlo siya. Unexpected wa siya kabalo, nga open rebuke ang buhato nimo. Ablihi mo unahuna. Usahay na nga unahuna nakatulog. Bisaw-bisap, di katug, manggudron. Makamata ka na ako, di ka pwedeng matulog kung ako'y nasa mo katubangan. Hallelujah! Kaya kung magpiyong-piyong pangaron, bunaog ko. Realidad ni sa atong panahon. And that's why ato makita, number 4 daw, unsa daw, atimanon, giatiman sa gobyerno nga nagpadala kaniya. Unsa daw ang ambasador? Atimanon sa gobyerno nga nagpadala niya. Hallelujah.
Tanawa na nimong tapad, giatiman ba gina siya sa nagpadala niya? Hallelujah! Dalaygon ang Diyos. Ang gobyerno ang nag-provide sa tanan niyang pagkinahanglan. Kung ang nagpadala nato, ang atong home government in heaven, tanan siya ang mag-provide. Listen to this. Provided na maayo sakto ang imong pagrepresentar. Kay daghang ambassador nowadays nahimong misrepresentation. In other words, dili dapat niya isulti o dili dapat niya trabaho, mo iyang gitrabaho. Hallelujah. Amen. Ato makita Matthew 6:33. Gasgas kay ini nga verse. Kung sa inyo diha, sa English pa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all, say it with me, all things shall be added unto me. Claim og imo. Makatuon kang mag-declare sa imong kinabuhi. Muna sa Bisaya, ingon siya, apan pangitaa una ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang kaninyo. Kabalo mo nganong wala gidugang ang ubang butang? Maybe na kulang. Lahi imong gipangita. Lahi ang imong priority. Di ba? Klaro kayong gisugo sa Ginoo, lahi ang imong priority. Ang gisulti sa Biblia, pangitaasa ang gingharian sa Dios. Lahi may imong ipangita, partner man. Tapos kay dili pa man na may prerequisite, pero hindi nyo ka kakitag partner. Kay dili man maoy dili man part sa itinerary. Pero klaro, ang gisulti sa pulong sa Ginoo, pangitaasa ang gingharian sa Dios o ang iyahang pagkamatarong. O ang tanang butang shall be added. Igdali mo tapad unto me. Ana makatuon og claim. Hallelujah! Number 5, responsibilidad sa gobyerno. Ang tinuod nga ambassador, responsibilidad sa gobyerno nga nagpadala niya or gobyerno nga iyang girepresentahan. Ang kahimtang sa ambassador, responsibilidad sa gobyerno nga nagpadala kaniya. Meaning, provision, i-provide niya tanan, gikan sa imong puyanan, sa imong opisina, sa tanan imong kaonon, apil ang insurance, apil ang imong proteksyon, apil ang imong otoridad. Hallelujah, but nowadays daghang ambassador nga gitawag powerless. Mura sila giyawa. Dapat ang yawa lang ang powerless. Oy, musta naman mo? Murag lain naman mong tinanawan. Wala ba ya si Bishop nag-strong ha? Mao ba ya gini normal ni Bishop? Kada bang pagtudlo dalang badlong. Diba? Pagtudlo dalang correction. That's why ang tawag ni Bishop Rod. I'm the rod for correction. My nature is my name, and my name is my nature. Aksidente nang akong tawag ang pangalan nako Rod, ROD, dili Register of Deeds. Uy, di pod. Ma-register na ko ang tanan yung buhat. Di ba? Natawa na yun mo. Natawa na, kana ba? Dili kay, murag strong na tanan, si Bishop ba kay, kuha na kayo, ang inyo pong mga naong, murag di na po mo ginhawa, muutong na lang po. You know, dili ta din mag-end. Naibuhaton ng Ginoo. Dili mo sugot ang Ginoo sa Agenda 2030. Maybe madulungog ta sa underworld.
Dili mo sugot ang Ginoo sa Agenda 2030 nga ang tanan mo receive sa digital ID system. Because sa Agenda 2030, tanan, entire humanity, kailangan mo receive sa digital ID system. You cannot buy or sell without that digital ID system. That's why naibuhaton ang Ginoo karon. Because kung ang naglingkod walang alam, ang namunuan walay alam, looy ang katawhan. Nasabtan ko ninyo? Pero ang Ginoo, dili mo sugot. Kung na siya'y planong baguhon ang Pilipinas, kung na siya'y plano, og tinuod nga kabaguhan, mugamit siya, dili anak og yawa. Gamiton sa Dios ang iyang anak. We are all appointed by God to do the task sa ginalatid sa Ginoo nini nga panahon. Kailangan lang ka ng imong tapad, mahimong responsable. Maging responsable sa iyang tawag. Kaya dapat pasabta nato. Again, para sa tinuod ng mga ambassador, nagikan sa langit, we are appointed by God. Not only we are chosen, dili lang kay gipili ta or gipilit ta o gipugos ta. We are chosen by God and appointed niini nga panahon. Ug dapat pasabta ni sa tanang na ay igdulungog. Sumala sa Revelation, those who has an ear, let them hear what the Spirit says. Dapat mo makabalo sa atong sitwasyon. Usahay karon kabalo mo nag-news blackout, pero kabalo mo unsay tinuod nga nanggawa sa social media about sa nahitabo sa war in the Middle East. Kini nga kagubot o kaguliyang, ang intensity ni naga-level up. That's why makita nimo ang gitawag nato kini bang season. Kita nato ang fulfillment of times, nakita nato ang sitwasyon. And that's why crucial siya nga sitwasyon. Moingon ko sa akong kaugalingon, kung mulihok ta after 6 years pa, wala na ang Pilipinas. Igo siya sa Agenda 2030. Much more in 2033. Kung i-full blast ang vaccination o ang marking of the 666, human ang Pilipinas. In this appointed time, kailangan na mo rise up. Dapat na mo barog nga nakabalo nini nga klase nga agenda. You have to look for a person nga nakabalo sa season of times. Kay kung magpili ang katawhan karon mga taong walay alam, looy, ignalay mong tapan, looy ang imong pamilya. Realidad ni sa atong panahon. Number 6, ang heaven's ambassador on earth, giampingan sa iyang gobyerno. Hallelujah. In other words, covered and protected. Listen to this. Kung daoton ang ambassador, kanang siraan ba? Kung daoton ang ambassador, daoton usab ang nasod nga iyang girepresentahan. Mao ni ang problema. Daghang mga tao nowadays, they speak against a person, against a pastor. Wala siya kabalo nga ang iyang giistoryahag dili mao ang home government nga nagrepresentar mo judge niya nga person. O mo kabalo ani? Sa English translation mas gwapo siya. Kasi Cebuano man ni. Pero gwapo siya sa English nga translation. And dalaygon ang Dios. Nga ang Dios naa kay protector, naay home government nga naga-cover nimo. Bisag unsaong kagdaot sa mga tao, naay home government nga mo protect nimo. Hallelujah! Amen. Akong tan-awon kadali sa English translation ha. Mubalik ko sa Cebuano niya. Daaba ni dire. Sa akong cellphone da palihog ko.
Jing, palihog, Jing. Ang tanawon. Anyway, last service naman nino. Naamag yung sekreto po din sa ako ang cellphone. Wala sa akong iPad. Gusto na ko ni maklaro ninyo. Kaya sahay manggod, daghang mga tao ba nga, kanang di speak harshly, abang without, grabe ba, hindi makasabot og kumusta ka ha ang langit nga nagpili o nagtawag ka nato. Dali ha? Tala ba ni? Number 6 man to, di ba? Unsa daw ang ambassador, heaven's ambassador on earth? Number 6, fully protected by his government. Fully. And listen to this. To harm an ambassador is to attack the nation he represents. Look at that. Tapos mo claim ka karon nga anak ka sa Ginoo, alagad ka sa Ginoo, tapos ingon ani imong lingwahe, mangdaot kag laing ubang pastor or obispo nga ang imong giatak ang gingharian nga maoy iyang girepresentahan. Now, you are asking for blessing. Kisay mo bless nimo? You are praying for something, kinsay mo tubag nimo? Nasabdan eh? And that's why in the same way, God protect His representative. Kay klaro kung wa ko protection ni sa Ginoo, patay na ko. Sa akong undertakings before, atubang mi face-to-face ni Commander Dante, number 1 na hardcore in Pakibato, wala na ko. Pero patay sila, buhi ko. Kay na ako'y home government. And I hope na mahimo ni siyang kanabang eye-opener for all of us. Makakita mo ubang pastor, alagad sa Ginoo, ayaw gid mo pag-speak against them. Ako miingon ko ninyo, ayaw gyud pag-speak against the servant of God. Why? The moment you attack them, you are attacking the government they represent. Hallelujah. Amen! Ug mao ni dinhi balik ta si Buano. Unsa daw? Kung daoton ang ambassador, ang imong gidaot ang gingharian nga iyang girepresentahan. Sa parehas nga paagi ang Dios nagaprotect sa iyahang mga anak, nagaprotect sa iyahang mga ambassador. Dalaygon ang Dios. Number 7, dili mahimong lungsuranon sa nasod nga iyang giassignan. Ang usa ka ambassador nga ipadala sa laing nasod, dili siya mahimong lumulupyo or citizen of that area. Nakuha. Kay nagrepresent lang siya. Ang ambassador nagpuyo sa laing nasod, di ba? Amen. Like for example, ang ambassador to United States of America wala nagpuyo sa Pilipinas, tuwa siya nagpuyo sa Amerika. Tuwa may trabaho dito. Pero dili siya taka dito. Nakuha. Ang tawag niya, Filipino citizen. Dili, green card holder or citizen of United States of America. Nasabdan, sa parihas nga paagi, nagpuyo kita sa kalibutan, pero ang atong citizenship is in the kingdom of heaven. Klaro na ha? Klaro na ha? Number 8, ang hari lang ang makapabalik kaniya. But pasabot, ang ambassador na appointed by the king, walay pwedeng magpa-recall, walay pwedeng magpa-reassign, walay pwedeng mutangtang niya. Ang nag-appoint lang niya. Nakuha? Hallelujah. Mabitaw na nga, dapat maging responsable. Dili basta-basta nga responsibilidad ang gihatag sa tanang ambassadors. And that's why mingon jud ko ang end result sa atong kinabuhi, ipikto na sa atong obedience. It will be obedience. Obedience to the call. Pag-obey mo sa imong tawag. Nganong yun anak ka karon? Kaya di man nimo i-obey ang imong tawag. Appointed ka,
say word appointed, gitudlo ka, gipili ka, pero wa man di mo buhata. Munang grabe paghapong struggle even until now. Naapaka sa gitawag ba embracing the grind. Nga naman, ang Ginoo nangapa pud sa imo ha kay ikaw po dadunon, ikaw biklunon, luuran. Dapat kang makasabot, wala ambassador luuran. Pero ang realidad naala sa simbahan pas ka naghanang luuran. Ingnan na mo tapat, kumusta mga? Gamay lang nga test, mangluod na. Woo! Lord, bless me. O sa pagpanalangin, nga pag na-test, na ay examination, mangluod. Labi magugo, gibless ni Bishop. Kanang nagtindog ko din, nag-declare ko Presley blessing para na sa tanan. Nasabtan, mangluod lang, anak unta ko ganina. Lang, dito ko dapit, nag-atang ko sa huwag man dyan ko gibless. Napasaylo kay dili, marato tanan ma-entertain dayo no, di punta na to makita. May daghang kog mata. Pero kabalo ka daghang kayong istuhanon ingon ana. Ingnan na imong tapad, God forbid, dili ka ingon ana. Simple lang bisa manudlo, no? Pwede kay halata, no? Realidad ni, hallelujah. Amen. Ang mga anak sa Ginoo ang itawag citizens of the kingdom of heaven, dili luoran. Amen. Number 8, ang hari lang ang makapabalik kaniya. Kabalo ba mo? Kabalo ra mo? Ang itawag nato ba nga ang hari lang makaparikol? Walay laing makatangtang sa imong assignment. Ang hari lang. Munang wala ka nagdepende sa opinion sa uban. Wala nagdepende unsay gisulti sa ubang tao. Dapat imong paminawan ug unsay gisulti sa imuhang nagsugo nimo. Dili ang imong silingan o parinti ang ginikanan mo'y mo shape sa imong tawag. Kung dili ikaw. That's why always ginaremind ko sa Ginoo, and tell them, dapat kato daw naay igdulungog, makadungog. Hikapan na imong dulunggan. Makadungog pa ba na? Usahay ni mo sige tagwali. Usahay ang dalunggan, sirado. Tingala ka, nakadungog sa mensahe, tuas pikas ning gawas. Usahay, mo nang lisod kayo one day, na istorya ana, na nagdamgo ana, tingala siya. Padamgo siya sa Ginoo, pag abot sa langit, kay nakita, bukid siya. Saan yung bukira? Purag familiar man ako ning bukira. Uy, pagduol niya, bukid man sa mga dalunggan. Ngutan, Lord, naunsa man ni Lord, nga, bukid, puro man ni dalunggan. Na, kana ra magoy perminti makadungog. Mauragay na langit ang dalunggan. Kaya ang lawas anak wa mituman. Sige lag paminaw. Why tuman-tuman? Woo! Oy, kumusta man mo? Di sa likod. Kumusta mo sa likod? Basig dalunggan lang ang makaabot ani dito. Di ba mo niya problema sa simbahan? Maminaw. Tapos, pasinaw. Pauli. Pabadlong. Di ba? 5 kapi. Muna, ang resulta, kay dili man ang mata mo'y makadungog. Ang baba, di man mo'y makadungog. Dalunggan raman. Unsao na lang ka. Kung dalunggan ray malangit. Mamita ng igaling mo tapan, apili og buhat. Apili pod og kanang baba nato nga magamit. Para dili lang dalunggan, apil ang mata, pati ang ilong, pati ang baba, pati ang tibok lawas. Lisod magbalangit ito ulo rapod. No, o usara ka mata. Kung sa hitsura ni mo, usara na mata na langit. Realidad ni.
maybe ning smile ka, nagkatawa ka, nag-react ka, kay mauni ang realidad. Daghang mga representative or ambassador karon dalunggan lay nakadungog. Kutob lang sa dalunggan. Muna ang end result, dili mabago atong kinabuhi, kay ang pulong sa Dios kutob lang sa dalunggan. Sige. Sige pa, Bishop. Sige lang, good. Nanay lang, good. Kamu maninuod, pumudayon. O yan, naghilak niya na diha. Sa lainan ni Bishop, ay tinunood man ta. Realidad ni, wake up call ni para sa tanan. The end of all things is very close to us. Tagaan na itong panahon. Ang Biblia baya, ang ending sa Revelation chapter 22, ang ending. Kung sa gisulti sa ending. Ang mutuo, ang naminaw, ug mutuman. Niining propesiya. Mauray makadawat. I-check na ko na. Sige na. Tenda, social media. Dito siya klarohon. Yan. Okay na. Cebuano. Sige na. Talawa ha. Para maklaro na ito ni. At siya naklarohon. Di ko mundang din ini maklaro. Sige. Cebuano. Talawa. Kay exciting ning number 9. Gusto kayo ni Wing. Number 9. Sige na ba? Asal pwede? Okay. Last nga portion. Dili pa. Lala, saka. Ilaw. Sige pa. Katong ang mutuog batuman. Okay. Dawa ha? Revelation 22, verse 18, ako si Juan. Kinsa ni si Juan? Si John the Beloved, ang nagsulat in the Isles of Patmos. Yun siya, nagpasidaan. Ignayang tapad, oy, nagwarning daw. Sa tanang nakabati. Pangutala siya, nakadungog ka? Wala. Oy, kamo diha, nakadungog? Wala. Nakadungog ka? Wala. Okay, dalawa ha? Sa tanang nakabati sa mga propesiya nga niali ning libro ha. Hallelujah. Unsa may man yun? Balik na tong English na be. Ano daw? Sige daw. Sige daw. Murag lahi mo siguro inyong Bible. Ay. Hindi mo siguro ta parehas. Walang bantayanan ang Bible kay basin o giilisan na. Sige lang. O ito akong Bible mo, kay na ay tatak. Sige daw. Katong context nga ang nakadungog ba? Ang nakadungog, sino da? I warn everyone. Okay? Sige, Bisayon lang ha. I warn everyone who hears the words of the prophecy. If anyone adds anything to them, God will add to that person the plagues described. Katong context nga, basig chapter 1, Revelation. Kato ganing ang nakadungog ug mutuman. 1, sige. Revelation chapter 1. 3. Ako basahon din sa ako. Bulahan, okay. Tawa ha? Bisaya ha? Bulahan ang mubasa nining basahuna sa mga propesiya ug bulahan ang mamati ug magtuman sa nahisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Hallelujah. Usahay ato ning kalimtan kini ang atoa imagine ano ang gisuntil bulahan ang mubasa og mamati og mutuman. Oy! Kamu diha, kumusta man mo? Okay pa ba mo? Namati ba yun mong tarong? Sige, ang namati, singgit, Jesus.
Oh, thank you. Namati gid ay. Realidad ni. Usahay man God, ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo murag passing lang. Pero kung imo siyang namnamon, imo siyang i-take heart. Imagine ka ang Ginoo nagyon bulahan ka. Kung naminaw ka, mubasa ka, labaw na kung mutuman ka. Hallelujah! Kung imo ning buhaton, it will result in number 9. Nawa ni, ang tanan nga ambassador, katong masaligan, katong masaligan lang ikaw, pamati mo ka dahil ba? Katong masaligan lang, iklaro siya. Diba? O, di man lagi mong tingog. Ingon siya dire, naa siya'y access sa kadato sa iyang nasod. Access, the word access. Ang ambassador adunay access sa resources sa iyang nasod. Mao nang pag-ambassador ka sa kanasod, nagdepende sa imong girepresentahan ug makita na sa imuhang personal. And the same is true kanato nga mga pinili o tinawag sa Dios. Sa ato pa, resources sa langit natay access, authority sa langit natay access, provision sa langit natay access. In other words, suma total, walay nakulang nimo. Hallelujah! Ang kulang lang nimo ang imong pag-ube. Muna, tanawa ang mga taong nag-ube. Mag-manifest. Pero katong mga taong nga reclamites, mga taong nga dili mo embrace sa grind, mga taong nga dili gustog test and trials, dili gustog molding, dili maka-experience sa access nga gisulti sa Ginoo. Hallelujah! Realidad ni, kining tanan, naa ka nato. Usahay ang maglimit nato atong una-huna. Pero kung imong ablihan ang imong una-huna, naatay unlimited resources. Kailangan lang ka og kining tawag ba nga faith and trust sa Ginoo. Kulang pa ba ang gipakita sa Ginoo sa ato? Nga magduduha ta sa atong tawag? Niabot na taning idara? Kulang pa ba? Ang gusto nimong i-prove sa Ginoo sa imong kinabuhi? Kabalo ka. Kinsa rin nagkulang? The problem is not from God. The problem is not from the Holy Spirit. The problem, ang atong limited nga hunahuna. Dapat atong masabtan nga ang otoridad gihatag na. Ang gahom gihatag na. Ang provision anaa sa atong mga kamot. Gipaabot lang nga muaka. Gipaabot lang sa Ginoo, mo response ka sa imong tawag. Mingon ka siguro, bisa, walang kakabalo sa akong ginagofro. Ay, kanang imong igofro, hunahuna na nimo. Emosyonal ka lang kayo. Kaya kung ako isulti ang akong giagian, ambot nimo. Asar na imong giagian. Usahay kita, maglangi ra manggutagot. Kana bang langion ra gyud ta ina. Kanang imong pagkalangi magudusahay. Pero di ka langion. Kana bang mustang ka strong enough to face those challenges in life? Wala gyud pwedeng bubuntog nimo ba? Mingon ang Ginoo, God is for us, who can be against us? Hallelujah. Kung ang Diyos nagpili, nagtawag nimo, kinsa may pwedeng mubabag nimo. Kani adto bitaw sa bukid mo ana madyogoin ko, ay ko nyo hadlok-hadlok ka. Kung ako inyong hadlokon, nataw ba ako sa kamusliman no, tapos binigyan na yung pagkabata, hantod na ulitaw ko. Muslim community ko nagpuyo, kalaban ako, mga anak ko, minilip commanders. Kabalo ba mo anak? Mga anak sa black shirt kani adto binigyan na yung midas tibungko ng Kalagan community. Bata pa ko.
Makita na ko kung papa makipagtinigbasay sa mga Muslim. Akong mama naa sa bintana, nagbitbit og Petromax. Bata ko, wa pa ko'y buot, gunit ko sa palda sa akong mama, kaya akong papa nagtinigbasay tabangan sa mga Muslim. Pagkabunta, pag mata na mo, daghang 3 kantos, mutagdok sa lubi o balay. Kasi sa bukid ako, kung inyo kong hadlok-hadlokon, anak ba ako Ginoo, no? Wala ba yung anak sa Ginoo talawan? Ako sa ignon, ay kong hadloka kay kung walay kolor ang inyong hadlok, di nyo ko mabati ka hadlok. Ay, nyo ko ninyong tistingi. Muna mismo si Parago, di ginapakita in person sa ako. Istorya na, iko testingi lang. Tiguang naka, batanon pa ko. Klaro mo na, batanon mo na. Hallelujah! Musinggit ko kanalto, tungang gabi is bukid. Gano'n mo na mahadlok mo ko siya! Tiguang naman siya! Batanon pa ko! Imagine ka, singgit ko sa kabukiran, galanog-lanog akong tingog. Mo nang wagi inpim, pakita mo doon at tubangan sa ako. Testing eh. Apil mo po mong kakuratan. Hallelujah! Kanang imong tapan, anak na sa Ginoo. Nanay covering and protection from His home government. Kabalo mo, waka kabalo sa imong lakaw. Unahan, likod, gilid, nay anghel gabantay nimo. Tapos sa mga anghel, magsinala sa kuyakoy, wa may gibuhat ang among boss, amo manager. Di man mong response ang tawag. Walay excitement. Pero kung mo response ka sa imong tawag, nakainumdum ka itong testimony ni Dr. David yung Gitso, di ba? Testimony niya. Okay? Na ay dala siya dito, gipakita na unang room. Dito na room nga ang mga anghel way gibuhat. Waang po siguro yung sugal sa bukid doon. Ang uban to, nagchikit siya ba? Nagdamar itong uban. Lord, gano'n mo na sa Lord? Wala man na, naman na yung mga assignment, pero ang ilang gi-assign naman, wala nag-response, wala nagtrabaho sa ilang tawag. Look at that. Way epekto ang ilang prayer, kay puro lang pag-ampo, way lihok. Nakita niyo ba sa simbahan gano'n, na puro lang pag-ampo, way buhat? Magpulos ba ng pag-ampo, way buhat? Gidala siya sa limpikas nga room. Pag-abot dito, busy kay mga anghel, through and through, naog langit, hulog ba, bang, uban, saka nun, Lord, ganong busy mo kay mga anghel niya. Ambak lang sa bintana pa, naigibit-bit pa. Mauna silang nagdala sa mga tubag sa pag-ampo. Why? Kana manggod nga mga tao nag-ampo diha, dili lang pag-ampo, nagpuasa o gibuhat nila ilang pag-ampo. Mabitaw ng kining atong pag-ampo bitaw, kanang normal nga pag-ampo daw. Kanang 3 years, kung magpuasa ka, 3 months lang daw na. Hallelujah. Kung pang 3 months nga pag-ampo, kung nagpuasa ka, 3 days, na. Asa man ka na karon. Ang uban lain bingon, puasa na puntaan. May gani ka na, niud to ka ako, hantod ka, wa ko'y kaon. Manang sandig na lang ko kay medyo luya na. Pero naapay fighting spirit. Ikaw ganit naglingkod ka lang ganin diha. Musamot yung kang tambok niya ba? Dapat mo makasabot. Ang atong tawag dili happy-go-lucky. We are called citizens of the kingdom of heaven, and we are here in this planet Earth full of, pwede na akong insultin eh? Full of demons. Why? Because the kingdom of darkness is here. And people are blinded by the prince of darkness. Kung tingala ka, rampant ang korupsyon. Ang inyong gisaligan nga congressman, buhat o kalsada, abot sa unahan, putol. Gwapo kayong entrada, ning aking sakyan na paabot sa unahan, wala na yung nakonect sa bikas kalsada. Abtag
ang usa ka tuig collapse. Why? Dili mga tinuod nga managers ang nagman. Why? Nanuman bishop, tungod kay ang tinuod nga gipangtawag, ilang gi-reject ang ilang tawag. Unsa itong tawag? To manage the entire planet Earth. But the question, where are the managers? Asa ra ang dapat mag-manage? Usahay manggod, na mo rise up. Di man ta ang hayan diha, kay na may separation of church and state. That's why ganina gi-define nako ang Article 2, Section 6 about separation of church and state. Hallelujah! And salamat og dalaygo ng Dios. Hallelujah! In this end of times, mo rise up ang tinuod nga mga managers. Ang mga tinuod nga pinili og tinawag sa Dios. Dili mo talikod sa ilang tawag. Number 10. Importante ni. Pero mas ganahan mo atong access, no? Kabalo mo, pag nag-ampo mo ubanan og pagpuasa, walay dili pwedeng tubagon sa Ginoo. You know, ninglakaw ko, lahi nga level. Meeting with the kabalikat. Mauni ang mga, sa amo ang bats, ang pinakabaga. Munang pag mag-march siya ang PNP kabalikat 98 paskang taasa. Ug kamera po itong pinakasaba. Kipuro mang kumbatan. Ako nakita ba? Habang sige ko og relate sa ilaha. Wa may laing issue dito, corruption. Maugya po ng istorya dito. Every time nga nag-explain ko about the solution of the problem, tingala ka nga burag naay nabuak sa ilang kaliwala. Nagkaroon og awakening. Naay hope ang atong nasod. Nana ko Lord, high time nga mo rise up ang mga anak sa Ginoo. Hallelujah! Ug mao ni ang realidad. Gusto na ko ni makita kay mauni ang mulid into number 10. Ang ambassador, the heaven's ambassador on earth, dili siya musulti sa personal nga opinion. Look at that. Unsay ang opinion? Dapat ang opinion sa gingharian na nagpadala kaniya. Unsa ang opinion sa gingharian? In this end of times, na ay nation transformation. Ang mensahe sa langit, repent for the kingdom of God is at hand. Baguhang dagan sa iyong utok. Ayaw mo pagpabili ni ana nga senaryong sitwasyon. Barog ka mo nga ligon. Kaya ang paghari sa Dios dool na. Unsa itong buhaton? Dili nato isulti sa uban? Di nato sa libhay balon? Nga ang Dios nagplano kabaguhan? Hallelujah! Ako nakitain ko, grabe ang gina-orchestrate ni Lord. That's why in these coming days, halos maglibot po ko sa tanang mga area nga di naa ang mga kabats. Akong giignan sila, magpahigayon ko og fellowship sa tanang Mindanao wide nga kabalikat. Tanan nga sitting colonels, PD, mga uban, regional director, kay si Marantan, regional director na ron sa 4A, Calabarzon, o sa tanan nga mga sitting colonels, among gi-invite sa Mountain of the Lord. Gusto na ko sa istoryahon. So, imong makita, nga niiling nga sitwasyon o panahon, pag imong masultihan sa tinuod, ang mga tao, burabag nabuhayan og loob, nga naatay hope, napay pag-asa ang Pilipinas. Ako, nagdamgo ko, that this nation will rise again. Don't you know that this is the land of creation, the land of Ophir, and the land of gold? Kabalo mo dito, matingala sa kay, mo nang karon wala ko sa utak kong bakos. Ang ginatanaw ang bakos kay pasam dako a gold man.
May nalangguan ako sa utak karon. Sa manang good, bakos ni Bishop Pascal mang dakuha mo ni nag-training ang bakos. O dapat kang makasabot na ang belt represent the belt of truth. Nagdepende sa klase nga bakos nga atong ginasuot. Pag ang bakos nga imong gisuot dili fitted, dili para ana nimo. Gamit kag bakos nga dili sibo, maybe dili masuot or luag kaayo, dili ka maka-perform. Dapat kang makasabot. Part of the weapon of warfare na belt of truth. Importante ng imong bakos. Gunitin na, importante ng imong bakos. Ang realidad ni sa atong panahon, pag iyong kag belt of truth, dapat ikaw musulti og tinuod. Sulti kag kamatuoran. Unsa may giplano sa Dios, unsa may buhaton sa Dios karon, unsay angayan natong buhaton in response. Pasagdan nato sila, dauto nila atong gobyerno, dauto nila ang resources sa atong gobyerno, dauto nila ang resources sa Pilipinas. And we are called the managers in this planet Earth. Amen. That's why yung ana di ko Lord na ingon ani among nasod kay wala nagpakialam ang tinuod ng mga ambassadors. Amen. Again, dapat masabtan nato. Ang ambassador dili mo sulti siyang personal nga opinion. Look at that. Karon ang mga presidential nagsulti silang kaugalingong opinion. Mangdaot sa uban. Nagplano nga mubalos. Ba't dapat dili? Ang atong isulti, unsay gustong mahitabo sa Dios niini nga panahon. Amen. And that's why ang ambassador, musulti siya sa opisyal nga position sa iyang gobyerno. Unsay opisyal nga position sa langit karon? That the kingdom of God is at hand. High time nga magrepenta, baguhon nato atong una-huna, dili lisod ang pagbago ani nga nason, kay naay Dios nga nag-orchestrate. Hallelujah! Para sa atong mga believers, atong nakita, ang atong constitution mo ang Biblia, na atay guiding post, na ipulong sa Dios. Unsay naa diha? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unsay mo buti pasabot? Pag dahil naglingkod dihang wala kahadlok sa Ginoo, ayaw pagdahom nga matarok. Kay ang sinugdanan sa kaalam o kahibalo, magsugod ko ang usa ka tawo na ikahadlok sa Ginoo. Simple ra man unta. Kung ang mga tao makasabot, kisay dapat raon, kisay dapat milyon, katong mga taong na ikahadlok sa Ginoo. Woo! Usahay magreklamo ta na unsa naman imong nasod? Ikaw may nagpili. Sige ginawa. But I know for sure in this end of days, baguhon sa Ginoo imong hunahuna. That's why I declare this afternoon, repent for the kingdom of God is at hand. In other words, change the way you think. Kaya ang paghari sa Dios ani ana. Ang mga butang panahon nga gipasagdan sa Ginoo nga mahitabo, nini nga panahon adunay pagabuhaton ng Ginoo. That's why ignay mong tapat, change is coming. Hallelujah! Ang mga ambassador of the kingdom, musulti sila sa pulong sa Dios. Salamat og galaygon nga naatay guiding post na Bible nga din atong gitawag constitution and bylaws in the kingdom of heaven. Last number 11. Unsa daw ang characteristics sa ambassador? Naga-influence sa teritoryo. Gitawag tag influencer in this territory. Ang imong life dapat mo influence. Ang imong kinabuhi dapat mo influence. That's why habang nagalibot ko karon, uban ang tabang sa Ginoo, uban sa giya sa Holy Spirit, naga-influence si Bishop, even those sitting mayors and governors in the land. Even our men and women of uniform. Kabalo ba mo nga naanay movement karon sa mga generals? Aduna nay upat ka generals akong giistorya. Og ingon sila Bishop, nagsugod mig istorya sa among level.
ang among clan, ang batch, amo nang ginasultihan, amo nang ginaistoryahan karon. Kabalo ka, kung ang Dios ang nagplano, walay makapugong niini. Even the kingdom of darkness, dili pwedeng mupugong sa giplano sa Dios. Hallelujah. Gamhanan ang Dios, ang gobyerno nga nagpadala kanato. Walay pwedeng mupugong sa plano sa Dios. Amen? Ang importante, ang ambassador, makabalo siya mo influence. It will be influence. Ang tumong sa ambassador mao ang magdala og influensya sa teritoryo nga iyang giassignan. Asa ka ipadala sa Ginoo, dapat mo influence ka. Nowadays, asa man ka sa imong trabaho, negosyo man, eskwelahan man, dapat ang imong life mo influence. Amen? Ang atong assignment, asa man ta dadon. Dadon nato ang kultura sa langit dinhi sa yuta. In other words, ang lingwahe sa langit dapat dadon nato in this planet Earth. Amen. Amen. Kailangan ang imong kinabuhi mo influence. Sugdon nimo sa imong gitawag sphere of influence, imong barkada. Sugdon nimo sa imong pamilya. Sugdon nimo sa imong silingan. Pwede kang mag-proclaim ang paghari sa Dios ani ana. Bag-uhon sa Ginoo ang atong nasod. Bag-uhon sa Ginoo ang atong komunidad. Nay gi-prepare ang Ginoo sa atong nasod. Mubalik ta. Limit ka, way back sa panahon ni Marcos, number 2 ta. Nga richest country all over Asia. Karon, dato pang Thailand, Vietnam sa ato. Kulang na lang dato pa ang Laos o ang Myanmar sa ato because of corruption. But no, kini part lang sa test. Pero kung karon adunay mga ambassador, nay mga anak sa Ginoong mubarog galig-on. Lord, gusto namo og kabag-uhan. Gusto namo Ginoo nga diin mahitabo ang imong kabubuton. Gusto nako Ginoong gamiton ko nimo kung ikaw na tindog kay magampo ko para kanimo. Dili ni mabuhat sa usa ka tawo. Ang kabag-uhan mahitabo kung ang tanan magkahiusa. And salamat og dalaygon ang Dios. Ang langit, ang gingharian sa langit, nagtanaw karon kanato. And God is watching us for those ambassadors na mag-respond sa tawag nini nga panahon. Ikaw ako pwedeng gamiton sa Ginoo. Sa imong level of influence, pwede kang gamiton sa Ginoo. Dili ta pareha og level. Pero sa area nga din naa ka, gamiton ka sa Ginoo. Igsoon, dili kita o tao ang nagplanog kabag-uhan. Ang langit nanawagan sa iyang katawhan. Ang langit nagplano o tinuod na kabag-uhan. Niabot sa langit ang kalapasan niini nga nasod. Niabot sa trono sa langit ang pagkadautan niini nga nasod. O niini nga panahon, God is looking for His ambassadors, the managers in this planet Earth. Niini nga panahon, kung ikaw gako, Lord, yes Lord, count me in. Sa akong mahimo nga influensya, ako ning gamiton. Kana nga word is enough for God to move in your behalf. Ikaw gako gamiton sa Dios. Ako hopeful ko nga ang Dios mapataas o mahimaya nini nga panahon. Sa atong pagtuman, walay laing mapataas kung dili ang Dios nga nagpili o nagtawag kanato. Moingon ang Ginoo, wala ko nasipyat sa pagpili o pagtawag kanimo. You have a preordained future. It was written long time ago. Dini nga panahon, God is calling us once again that the ambassadors of the kingdom will rise up. Kung ikaw na taas ang imong kamot o singgit, yes, Lord! As I apply the blood from the crown of thorns that speak authority, power, and dominion. Right now, Lord, anoint those hands. Ikaw mag-anoint sa mga kamot nga nagataas. Imong gamiton ang ilang influensya.
Madako man o magamay imong pagagamito ng ilang mga influensya, nga diin ang imong kabubuton matuman diha sa ilang mga kinabuhi. As I declare and decree today, as I blind and bind the kingdom of darkness, as I declare powerless all the works of the enemy, and as I declare the victory on the cross of Calvary. Lord, tapos na ang labanan. Ang gingharian, imong giandam alang sa imong kanakanugatawan. As I declare that your kingdom come and your will be done. Mahitabo ang imong plano nga kabaguhan sa among nasod sa Pilipinas. Magsugod sa among kinabuhi, magsugod sa among pamilya, magsugod sa among community. And one day, your people will experience og tinuod nga kabaguhan ug kadagaya. Lord, grabe ang imong giplano sa nasod sa Pilipinas. From third world, Lord, within 6 months, mahimong first world. Matingala sila unsang klaseng pagpamuhat nga imong buhaton ani nga nasod aron mabag-o kini as your ambassadors in the kingdom. Habang mo rise up and mo take control, mo take charge diini nga nasod. And salamat o Dios that the kingdom of heaven, the angels in heaven, Lord, will come down, Lord, to orchestrate, to prepare the way. Hallelujah! Let your Holy Spirit move, Lord, in our land. Continue, Ginoo, Lord, nga diin magpangita o mga tao nga diin imong magamit diini nga panahon. And I declare, Lord, this nation will become great again. Hallelujah! I declare, Lord, this nation will become great again. And salamat o galaygon ka. As you raise your hands, as I declare the priestly blessing, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Great wealth for all humanity. Great wealth and favor after favor from the Lord be yours. God's people say, hallelujah! Declare the victory on the cross of Calvary. Thank you, Jesus. Hallelujah! Your name will be glorified. Lord, dalaygon ka sa tunay na pagbabago na mahitabo sa Pilipinas. Salamat, Lord. Prepare the way for us. Dalaygon ka. God's people say, amen and amen. Thank you, Bishop Rob. And now, before we go to our huddle, please take note for our announcement. Our pre-divine appointment and our divine appointment will be March 21, 2026, Saturday, 6 p.m. at Cap Grand Auditorium. And our divine appointment will be March 27, 28, 2026, Friday and Saturday, still at Cap Grand Auditorium. And also for our young people, our CYM or CDM Youth Movement Divine Appointment Harvest event this coming March 20, 2026, Friday at Cap Main Auditorium. That would be from 6 p.m. to 8:30 p.m. And also our Sunday service next Sunday will still be here at RMC Gym. Our schedule, our flash on the screen, our first, second, and our third service schedule. Also created to lead book. This will be also serve as our manual for our leadership group meeting for the whole year. Get yours now for 350 pesos only. You can avail the copy outside of the gym. That would be all. See you all. Hello, check.